Pirmahan mo na yan, Tala. Huwag mo nang patagalin pa ang paghihirap nating dalawa. Ang boses ni Rafael ay tila isang piraso ng yelo na idiniin sa mainit na balat ni Tala. Malamig, matigas, at nag-iiwan ng hapdi na hindi agad nawawala. Hindi man lang tumingin ang lalaki sa kanyang asawa. Sa halip, abala ito sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata sa harap ng maliit at may lamat na salamin sa kanilang sala. Dahan-dahang ibinaba ni Tala ang sandok na hawak niya. Kanina lamang ay abala siya sa paghahanda ng paboritong sinigang na bangus ni Rafael. Halos buong araw niyang hiningi ang pabor ng dagat at ng mga kapitbahay para lamang makabili ng sariwang sangkap. Gusto niyang maging espesyal ang gabing ito dahil ito ang unang pagkakataon na uuwi si Rafael mula sa Maynila matapos ang 3 buwan. Ang amoy ng maasim na sabaw na humahalo sa bango ng bagong saing na kanin ay pumupuno sa maliit nilang dampa sa Iloilo, isang halimuyak na dati-rati ay simbolo ng kanilang simpleng kaligayahan. Ngunit ang init ng kusina ay tila biglang naglaho, pinalitan ng isang uri ng ginaw na nagmula sa mga papel na nakalatag sa ibabaw ng kanilang hapagkainan. Rafael, para saan ba talaga to? Sabi mo sa akin sa telepono, kailangan nating kumuha ng loan para sa pag-aaral ng mga bata. Business loan para sa sungzit ka, di ba? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig tulad ng dahon sa gitna ng unos. Inabot niya ang kamay ng asawa, umaasang mararamdaman ang dating init nito, ngunit mabilis na umiwas si Rafael. Just sign it, Tala. Huwag ka ng maraming tanong. Business moves ito. Hindi mo maiintindihan dahil nandito ka lang sa probinsya. Isipin mo na lang ang kinabukasan ni Lito, Lita at Luna. Tugon ni Rafael sa wikang Taglish na tila naging banyaga na sa pandinig ni Tala. Mayabang na ang bawat galaw nito. Malayo sa Rafael na nakilala niya 5 taon na ang nakalilipas. Ang lalaking nangako na hinding-hindi hahayaang mapunit ang kanilang mga pangarap. Dahil sa tiwala, at dahil sa pagod mula sa maghapong paghahabi, kinuha ni Tala ang panulat. Tila isang mabigat na piraso ng bakal ang hawak niya. Bago pa man dumapo ang dulo ng ballpen sa papel, narinig niya ang mahinang pag-ubo mula sa madilim na sulok ng bahay. Si Lola Rosa, ang kanyang biyenan na bulag na, ay nakaupo roon, tangan-tangan ang kanyang rosaryo. Pirmahan mo na, Tala. Para sa ikabubuti nating lahat. Ang mahinang sabi ng matanda. May kung anong kakaiba sa tono ni Lola Rosa, isang timpla ng takot at pagkukunyari na hindi mawari ni Tala. Lumapit si Tala sa kanyang biyenan upang magmano, isang kilos ng paggalang na kailanman ay hindi niya nakalimutang gawin. Ngunit bago pa man dumampi ang nunya sa kamay ng matanda, narinig niya ang mahinang pagtunog ng cellphone ni Rafael sa kabilang silid. Naglakad si Rafael palayo upang sagutin ang tawag, ngunit sa liit ng kanilang bahay, ang bawat salita ay tila isang saksak na umalingaw sa pandinig ni Tala. Yes, Cassandra. Love. Malapit na. Konting tiis na lang, nakuha ko na ang loob niya. Pagkatapos nito, wala nang magiging hadlang sa atin. I'll be back in Manila tomorrow with the signed papers. Let's prepare for the wedding. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Tala. Ang mga salitang love, Cassandra, at wedding ay naging parang mga karayom na isa-isang tumutusok sa kanyang puso. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, at kung hindi niya naitukod ang kanyang kamay sa dingding na kawayan, ay baka bumagsak na siya sa sahig. Ang hangin sa loob ng dampa ay tila naubos, at ang bawat paghinga niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang dibdib. Ang dulo ng kanyang mga daliri ay naging manhid. Ang bulpen na hawak niya kanina ay nalaglag at gumulong sa ilalim ng mesa, ngunit hindi niya ito namalayan. Ang kanyang paningin ay lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa biglang pagdilim ng kanyang mundo sa gitna ng katotohanang kanina lamang ay itinatago sa kanya. Lumingon siya kay Lola Rosa, umaasang makakahanap ng kakampi ng isang ina na yayakap sa kanya.
Ngunit nakita niya ang matanda na dahan-dahang ibinaba ang kanyang rosaryo at tumalikod sa kanya. Doon, sa katahimikan ng gabi, naramdaman ni Tala ang pinakamasakit na uri ng pagtataksil. Ang pagtataksil na binalot sa pangalan ng pamilya at tungkulin. Nang bumalik si Rafael sa sala, bakas sa mukha nito ang pagkainip. Oh, bakit hindi mo pa pinipirmahan? Ano pang hinihintay mo? Tinitigan ni Tala ang mga papel. Sa gitna ng kanyang naguguluhan at nadudurog na kaisipan, isang pamagat ang biglang luminaw sa kanyang paningin sa ibaba ng pahina. Hindi ito loan application. Hindi ito para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Sa malalaking titik na tila sumisigaw sa kanyang mukha, nakasulat ang Waiver of Parental Rights and Absolute Divorce Settlement. Napahawak si Tala sa kanyang leeg. Tila may kung anong sumasakal sa kanya. Ang mga anak niyang mahimbing na natutulog sa loob ng silid, ang kanyang tatlong anghel na pinaghirapan niyang palakihin habang wala ang kanilang ama, ay balak palang agawin sa kanya ng lalaking minahal niya ng buong buhay. Bakit, Rafael? Ang bulong ni Tala ay halos hindi na marinig. Isang daing ng isang kaluluwang unti-unti nang namamatay. Bakit pati ang mga anak natin? Bakit kailangan ganito? Tumingin si Rafael sa kanya at sa pagkakataong ito, wala nang natitirang kahit katiting na init sa kanyang mga mata. Dahil hindi mo kayang ibigay ang buhay na maibibigay ni Cassandra sa kanila. Isang labandera at manghahabi ka lang, Tala. Huwag kang maging madamot. Pirmahan mo na yan bago ko pagamitin ang ibang paraan. Naiwan si Tala na nakatayo sa gitna ng sala. Mag-isa. Ang amoy ng sinigang na inihanda niya nang may buong pag-aalaga ay tila naging paalala ng bigat ng sandaling iyon. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay halos mas mabigat pa kaysa sa anumang ingay sa labas. Paano niya haharapin ang desisyong tila magtatapos sa lahat ng pinaghirapan niya? At kung hindi nga ito gagawin, anong hirap ang maaaring dumating sa kanya at sa kanyang mga anak sa kamay ng lalaking matagal nang turing sa kanya na walang halaga? Lumabas ka na, Tala. Ngayon din. Huwag mo nang hintaying kaladgarin pa kita palabas ng pamamahay ko. Ang mga salitang ito ni Rafael ay tila mga hampas ng latigo na tumatama sa basang balat ni Tala. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang malakas na buhos ng ulan ay gumagawa ng ingay sa bubong angyari sa luma at kinakalawang na yero. Bawat patak ng tubig ay tila isang kurot sa kanyang puso habang pinapanood niyang itinatapon ni Rafael ang kanyang mga gamit sa putikan, ang kanyang mga lumang duster, ang mga tsinelas na pudpud na, at ang mga munting damit ni Lito, Lita at Luna. Rafael, maawa ka naman. Gabi na, saan kami pupunta ng mga bata? Kahit bukas na lang, kahit hanggang tumila lang ang ulan. Ang pagsamo ni Tala ay hinaluan ng hikbi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hamba ng pinto. Tila ito na lamang ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa buhay na binuo niya sa loob ng 5 taon. Ngunit ang tanging tugon ni Rafael ay isang marahas na pagtulak. Nawala ng balanse si Tala at bumagsak sa basang lupa. Ang lamig ng putik ay agad na pumasok sa kanyang manipis na damit, ngunit mas malamig ang titig ng kanyang asawa. Sa likod ni Rafael, nakatayo si Lola Rosa, nakayuko at hindi makatingin ng diritsyo. Tila ang kanyang pagkabulag ay naging proteksyon niya upang hindi makita ang kalupitang ginagawa ng kanyang sariling anak. Isang matiling tunog ng busina ng sasakyan ang bumasag sa hagulhol ng ulan. Mula sa madilim na kalsada, isang marangyang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang babaeng tila hindi nababagay sa putikan ng kanilang nayon. Suot nito ang isang pulang dress na abot hanggang tuhod at ang bawat hakbang niya ay puno ng kayabangan. Si Cassandra. So, ito pala ang dakilang asawa na ayaw magpaubaya? Ang boses ni Cassandra ay malutong,
puno ng pangungutya habang tinitingnan si Tala mula ulo hanggang paa. You look like a wet rat, darling. Nakakaawa. Rafael, paano nga tisod mo ang isang katulad niya? She smells like dried fish and cheap thread. Humagalpak ng tawa si Rafael habang inakbayan si Cassandra. Kaya nga itinatapon ko na ang basura, di ba? Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanya. Hindi pa man natatapos ang hapdi ng mga salita, isang mas nakakangilabot na liwanag ang pumalit sa dilim ng gabi. Mula sa likod ng kanilang bahay, kung nasaan ang maliit na sungdet, ang munting silid kung saan hinahabi ni Tala ang kanyang mga pangarap, ay biglang sumiklab ang isang malakas na apoy. Ang mga hibla ng koton, ang mga makukulay na sinulid, at ang mga telang hablon na buwan-buwan niyang pinaghirapan ay tila naging mabilis na pagkain para sa naglalagablab na apoy. Ang init ay agad na sumalubong sa mukha ni Tala, mas masakit pa sa anumang sampal. Ang humiko! Ang mga tela ko! Ang sigaw ni Tala ay puno ng desperasyon. Ang suungdet na iyon ang tanging paraan niya upang mabuhay ang kanyang mga anak. Iyon ang kanyang danggal. Kahit nahirap sa pagkilos, tumakbo si Tala patungo sa nagbabagang silid. Naririnig niya ang mga bata na umiiyak sa malayo. Ngunit ang tanghing nasa isip niya ay ang iligtas ang kaisa-isang huling alaala ng kanyang pagsisikap. Pumasok siya sa gitna ng makapal at itim na usok. Ang bawat paghinga niya ay tila paglunok ng bubog, mahapdi at nakakasakal. Tala! Wag! Babagsak na ang bubong! Ang boses na iyon ay hindi kay Rafael. Malalim ito, puno ng pag-aalala at banyaga sa kanyang pandinig. Bago pa man maabot ni Tala ang kanyang lumang habihan, isang malakas na lagutok ng kahoy ang narinig niya mula sa itaas. Ang mga nagbabagang post ay nagsimula ng bumigay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tala ang isang matitipunong braso na yumakap sa kanya mula sa likuran at binuhat siya palayo sa nagliliyab na impyerno. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang tanging huling naramdaman niya ay ang tibok ng puso ng estrangerong sumagip sa kanya. Isang mabilis at malakas na pintig na tila nagbibigay ng bagong buhay sa kanyang nanghihinang katawan. Sa pagitan ng kanyang papikit na mga mata, nakita niya ang silweta ni Cassandra sa malayo, nakatayo sa ilalim ng payong ni Rafael, habang ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mapang-uyam na ngiti. Tapos na ang basura. Ang huling tinig na narinig ni Tala, bago siya tuluyang lamunin ng kawalan. Mamatay ka sa gitna ng iyong mga abo, Tala. Wala ka nang babalikan pa. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, tila sinusubukang patayin ang apoy, ngunit ang sugat sa kaluluwa ni Tala ay mananatiling nagbabaga, naghihintay ng tamang panahon upang muling magliyab. Wala na ang lahat, Tala. Kahit ang huling hibla ng iyong mga pangarap ay naging abo na. Ang boses na iyon ay tila nang gagaling sa kailaliman ng isang balon. Malamig, malayo, at puno ng katotohanang ayaw tanggapin ng kanyang pandinig. Dahan-dahang iminulat ni Tala ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang mapusyaw na liwanag ng isang bumbilya na nakabitin sa kisame, tila isang nanghihinang bituin sa gitna ng kadiliman. Ang amoy ng alkohol na humahalo sa malansang amoy ng lumang gamot ay agad na nagpabaling sa kanyang sikmura. Naramdaman niya ang matinding hapdi sa kanyang mga palad. Nang subukan niyang itaas ang kanyang kamay, nakita niyang balot ito ng puting gasa, tila mga piping saksi sa pagtatangkang isalba ang huling alaala ng kanyang kabuhayan. Bawat paghinga niya ay may kasamang huni sa kanyang dibdib, isang paalala ng itim na usok na pilit pumatay sa kanya kagabi. Mula sa kanyang tabi, narinig niya ang mahinang hilik at ang paminsan-minsang paghikbi sa pagtulog. Ibinaling ni Tala ang kanyang paningin sa sahig ng maliit na klinika. Doon, sa ibabaw ng isang manipis na banig, ay nakahiga ang kanyang 3 anak. Sina Lito, Lita at Luna
ay magkakayakap. Ang kanilang mga maliliit na muka ay may bakas pa ng natuyong luha at uling. Ang kanilang mga binti ay nakabaluktot, pilit na humahanap ng init sa gitna ng malamig na semento. Ang puso ni Tala ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Gusto niyang bumangon at yakapin sila, ngunit ang kanyang katawan ay tila gawa sa mabigat na tingga. Gising ka na pala. Huwag mo munang pilitin ang sarili mo. Isang lalaki ang dahan-dahang lumapit mula sa pintuan. Hindi siya taga rito. Ang kanyang suot na polo ay gusot na, ngunit bakas pa rin ang kalidad ng mamahaling tela. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, subalit ang kanyang mga mata ay may dalang isang uri ng katahimikan na bihirang makita sa mga taong laking lungsod. Si Mateo. Sino ka? Bakit mo kami tinutulungan? Ang boses ni Tala ay basag, tila isang tuyong sanga na madaling mabali. Naalala niya ang init ng mga braso nito kagabi. Ang pagbuhat nito sa kanya palabas ng nasusunog na suungdet. Hindi mahalaga kung sino ako, tugon ni Mateo habang inilalapag ang isang basong tubig sa tabi ng kanyang higaan. Ang mahalaga ay ligtas kayo. Nakita ko ang nangyari. Hindi makatarungan ang ginawa sa inyo. Tumingin si Tala sa labas ng bintana. Ang ulan ay tumigil na. Ngunit ang kapaligiran ay balot pa rin ng abuhing ulap. Wala na siyang babalikan. Ang bahay na tinirhan niya, ang habihang minana niya pa sa kanyang ina, ang lahat ay naging uling na. Wala siyang pera, wala siyang tirahan, at higit sa lahat, wala na siyang asawang sandigan. Mayroon akong matitirhan para sa inyo sa Maynila. May kailangan ako ng isang mahusay na manghahabe para sa aking negosyo. Pwede kitang tulungan, Tala? Muling pagsasalita ni Mateo. Ang kanyang alok ay tila isang lubid na inihulog sa isang taong nalulunod. Ngunit umiling si Tala. Ang kanyang pagkatao ay binuo ng danggal at pagsisikap. Hindi ako tumatanggap ng limos, sir. Marami na akong utang na loob sa inyo sa pagsagip sa buhay ko. Hindi ko na kayang dagdagan pa yan. Hindi ito limos. Trabaho ito. Mahinohong giit ni Mateo. Ngunit bago pa man makasagot si Tala, isang malakas na yabag ng mga sapatos ang narinig mula sa pasilyo ng klinika. Isang lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok. Hawak ang isang pirasong papel na tila may dalang masamang balita. Tala magsaysay? Tanong ng pulis. Nang tumanggo si Tala, iniabot ng pulis ang papel. Galing ito sa abogado ni Mr. Rafael Magsaysay. Isang subpina para sa kasong vagrancy at child neglect. Nabitawan ni Tala ang basong hawak niya. Ang tubig ay tumapon sa sahig. Tila mga luha na hindi na kayang pigilin. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay naging matalim. Dahil wala na silang tirahan at walang sapat na kabuhayan, idinemanda ni Rafael ang kanyang asawa. Sinasabi rito na hindi naligtas ang mga bata sa piling ng isang ina na walang kakayahang pakainin sila. Bukas na bukas din, kukunin ng mga tauhan ng DSWD ang mga bata para dalhin sa Maynila sa pangangalaga ng kanilang ama at ng bago nitong asawa. Tumingin si Tala sa kanyang 3 anak na nagising dahil sa ingay. Ang maliliit nilang mata ay puno ng takot habang nakatingin sa unipormadong lalaki. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng tatag ni Tala ay tuluyang naputol. Ang kanyang sariling asawa, matapos siyang sunugan ng buhay, ay balak pang agawin ang tanging dahilan kung bakit siya nananatiling humihinga. Paano lalaban ang isang ibon na pinutulan ng pakpak at binulag ng usok? Kung mananatili siya rito, mawawala ang kanyang mga anak. Kung sasama siya sa Maynila, papasok siya sa mundo ng lalaking nagnanais na pumatay sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng klinika
ay naging mas lalong nakakasakal. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabilis at kinakabahang pagtibok ng puso ni Tala. Isang tunog na tila isang tambol na nagbabadya ng isang madugong labanan sa hinaharap. Hindi lahat ng sugat ay nakikita sa balat, Tala. Minsan, ang pinakamalalim ay nasa loob at ang tanging gamot ay ang hindi pagsuko. Ang tinig ni Mateo ay parang isang mahinang agos ng tubig sa gitna ng nagbabagang disyerto ng isipan ni Tala. Nakatayo ang lalaki sa tapat ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa mga bulsa ng kanyang pantalon habang ang liwanag ng umaga ay nagbibigay ng anino sa kanyang seryosong mukha. Sa kamay ni Tala, ang papel ng subpina ay tila naging isang piraso ng nagminingas na uling na gustong sunugin ang kanyang palad. "Bakit mo ginagawa ito?" tanong ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kanyang mga anak na ngayon ay gising na at nagtatakang nakatingin sa kanilang paligid. "Bilyonaryo ka, Sir Mateo. Marami kang pwedeng gawin sa oras mo. Bakit kailangan mag-aksaya ka ng panahon sa isang babaeng wala ng kahit ano?" Dahan-dahang lumingon si Mateo. Ang kanyang mga mata ay may dalang pait na tila pamilyar kay Tala. "Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan, Tala. Nawala sa akin ang lahat 5 taon na ang nakalilipas. Ang asawa ko, ang anak ko sa isang aksidente na hanggang ngayon ay isinisisi ko sa sarili ko. Noong nakita-kita sa gitna ng apoy kagabi, nakita ko ang sarili ko. Isang taong pilit na isinasalba ang huling piraso ng kanyang dangal." Lumapit si Mateo sa higaan at kumuha ng isang piraso ng papel at lapis mula sa mesa ng nurse. Umupo siya sa sahig, kapantay ng mga bata. Sina Lito, Lita at Luna ay tila mga tuta na nag-aalangan. Ngunit nang magsimulang gumuhit si Mateo ng isang maliit na bahay na may maraming bulaklak, dahan-dahang lumapit ang mga ito. "Lito, gusto mo bang matutong gumuhit ng eroplano?" tanong ni Mateo sa malambing na tono. Ang maliit na bata ay tumanggo at sa unang pagkakataon matapos ang madilim na gabi, nakita ni Tala ang isang tipid na nyeti sa labi ng kanyang anak. Ang malalaking kamay ni Mateo ay tila napakalambot habang ginagabayan ang maliliit na daliri ni Lito. Isang golden moment ang namuo sa loob ng masikip na klinika. Ang tunog ng lapis na kumikiskis sa papel ay tila isang oyayi na nagpapakalma sa bawat takot na nararamdaman ng pamilya. Nakita ni Tala kung paano pinatawa ni Mateo ang mga bata, kung paano niya binigyan ng pansamantala at munting kaligayahan ang mga anghel na ninakawan ng kinabukasan ng sarili nilang ama. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Alam ni Tala na ang oras ay hindi niya kakampi. "Seryoso ka ba sa alok mong trabaho sa Maynila?" tanong ni Tala. Ang kanyang tinig ay puno ng bagong determinasyon. Kung ang pananatili sa Iloilo ay nangangahulugan ng pagkawala ng kanyang mga anak, mas pipiliin niyang harapin ang leon sa sarili nitong lungga sa Maynila. "Higit pa sa seryoso, Tala. Mayroon akong malaking textile firm. Ang kailangan ko ay ang iyong talento sa paghabi ng hablon. Hindi ito limos, dahil ang mga disenyo mo ang magliligtas sa kumpanya ko mula sa mga generic na produkto ng mga kalaban ko." Kasama na roon ang kumpanya ng pamilya ni Cassandra. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tala na ang kanyang pighati ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na galit. Isang uri ng galit na hindi sumisigaw, kundi nagpaplano. "Sasama ako," ang maikling tugon ni Tala. "Pero isang kondisyon, Sir Mateo. Itago niyo ang pagkatao ko. Gusto kong isipin ni Rafael at Cassandra na namatay ako sa apoy na iyon. Gusto kong maniwala sila na wala na ang babaeng binalahuran nila." Tumango si Mateo, isang pagkilala sa tapang na ipinapakita ng babaeng nasa harap niya. Ngunit bago pa sila makapagplano ng susunod na hakbang, muling tumunog ang telepono ni Mateo. Matapos ang ilang sandali ng pakikinig, naging seryoso ang kanyang mukha. "May problema tayo, Tala.
Bulong ni Mateo habang ibinababa ang telepono. Hindi lang subpina ang inihanda ni Rafael. Nabalitaan ko sa aking mga tauhan na papunta na rito ang mga tauhan ng munisipyo para kuhanin ang mga bata ngayon din. Mukhang bingayaran ni Rafael ang ilang opisyal para pabilisin ang proseso. Ang tunog ng papalapit na mga sasakyan sa labas ng klinika ay tila mga yabag ng isang halimaw na handang manakmal. Ang bawat paghinto ng gulong sa graba ay nagpadama ng panginginig sa buong katawan ni Tala. Ang mga bata ay muling kumapit sa kanyang binti. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng takot. Paano sila makakatakas sa isang sistemang binili na ng pera at kapangyarihan? At kung mahuhuli sila, ito na ba ang huling pagkakataon na mayayakap ni Tala ang kanyang mga anak? 5 taon. 5 taon na ang bawat hibla ng buhay ni Tala ay hinahabi sa ilalim ng isang aninong hindi kanya. Sa loob ng isang marangyang atelier sa gitna ng Makati, ang tanging naririnig ay ang banayad na paghila ng mga sinulid at ang regular na paggalaw ng isang antigong habihan, ang tanging alaala na naisalba ni Mateo mula sa abo ng Iloilo. Ang amoy ng mamahaling sutla at sariwang bulaklak ay pumupuno sa silid, malayo sa malansang amoy ng tuyo at putik na dating niyang kinagisnan. Ngunit sa likod ng salamin ng kanyang opisina, ang babaeng nakatayo roon ay hindi na ang basang sisiw na itinapon sa ulan. Siya na ngayon si Madam T. Isang misteryosong reyna ng sining ng paghahabi na kinababaliwan ng mga elitista sa Maynila. Ang kanyang mukha ay laging nakatago sa likod ng malalaking salamin o di kaya ay sa dilim ng entablado tuwing may fashion show. Para sa mundo, si Tala Magsaysay ay matagal nang naging abo. Para kay Rafael, ang kanyang unang asawa, siya ay isang multo na hindi na nararapat pang alalahanin. Mama, look! Ang ganda ng disenyo na ginawa ko para sa bago mong koleksyon! Ang boses ni Luna, na ngayon ay 10 taon na, ay tila isang matamis na musika na bumasag sa malalim na pag-iisip ni Tala. Lumapit ang bata, kasunod sina Lito at Luna. Malalaki na sila, malulusog, at higit sa lahat, malayo sa takot na naranasan nila sa Iloilo. Si Mateo ang nagsilbing haligi nila sa loob ng 5 taon. Bagamat nananatiling Sir Mateo ang tawag ni Tala sa kanya, ang bawat tingin at bawat pag-aalaga ng lalaki ay higit pa sa isang kaibigan o amo. Napakaganda, Luna. Tulad mo, puno ng kulay at pag-asa. Tugon ni Tala habang hinahaplos ang buhok ng anak. Isang golden moment ang namayani sa silid. Isang ina na nagawang itayo ang kanyang pamilya mula sa pagkakadapa. Sa bawat haplos niya sa buhok ng mga bata, nadarama ni Tala ang magaspang na bahagi ng kanyang mga palad, ang mga peklat mula sa sunog na nagsisilbing paalala ng kanyang panunumpa. Hinding-hindi na muling may luluha sa kanyang mga anak. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang manipis na sinulid na madaling maputol. Pumasok si Mateo sa silid, ang kanyang mukha ay seryoso habang hawak ang isang makintab na magazine. Ipinatong niya ito sa mesa, kung saan ang mukha ni na Rafael at Cassandra ang nakabalandra sa pabalat. Naghihingalo na ang kumpanya ni Cassandra, Tala. Ang huling barahan nila ay ang Wedding of the Century na gaganapin sa susunod na buwan sa Makati Diamond Hotel. Ginagamit nila ang castle na ito para kumuha ng mga bagong investors. Ang balita, balak nilang ilunsad ang isang collection na ninakaw ang konsepto mula sa mga lumang disenyo mo sa Iloilo. Ang paliwanag ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagtitimpi. Naramdaman ni Tala ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Hindi pa rin sila nagbabago. Pagkatapos siyang nakawan ng dangal at pamilya, pati ang kanyang sining ay nais pa ring ariin. Ngunit hindi ang balitang ito ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Tala. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Mateo ang isang puti at lukot na sobre. May dumating na liham mula sa Iloilo. Galing sa dati mong kapitbahay na si Aling Marites. Tungkol ito sa iyong biyenan, kay Lola Rosa. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang binubuksan ang sobre.
Ang bawat salita sa sulat ay tila isang patak ng asido sa kanyang puso. Ayon sa balita, si Lola Rosa ay iniwan ni Rafael sa isang abandonadong dampa sa gilid ng dagat. Ang matanda ay hindi lamang bulag, kundi may sakit at tila pinababayaan na. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng liham ay ang huling pangungusap. Tala, gabi-gabi ay tinatawag niya ang pangalan mo. Sinasabi niyang may kailangan siyang ipagtapat bago siya mawala sa mundong ito. Isang lihim tungkol sa gabing nasunog ang suong det. Ang katahimikan sa atelier ay naging mas lalong nakakasakal. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila ang mga yabag ng nakaraan na pilit humahabol sa kanya. Tumingin si Tala sa salamin. Nakita niya ang isang matapang na babae, ngunit sa likod ng mga matang iyon ay ang batang babaeng naghahanap pa rin ng katarungan. Gusto nilang magkaroon ng ingrandeng kasal, Mateo? Ang boses ni Tala ay naging malamig at matalim, tila isang talim ng gunting na handang pumutol sa anumang kasinungalingan. Ibibigay natin sa kanila ang palabas na hinding-hindi nila malilimutan. Anong plano mo, Tala? Tanong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng suporta, ngunit may kasamang pag-aalala. Panahon na para magpakita ang bituin sa gitna ng kanilang kadiliman. Ngunit bago yon, kailangan kong malaman kung ano ang itinatago ni Lola Rosa. Ano ang mas malalim na dahilan kung bakit niya ako ipinagkanulo? Isang misteryong nakabitin sa hangin. Isang lihim na maari magpabago sa lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa lalaking minahal niya at sa pamilyang sumira sa kanya. Sa bawat tibok ng orasan, ang tadhana ay unti-unting inilalapit ang mga biktima sa kanilang mga mamatay tao at ang mga mamatay tao sa kanilang sariling kaparusahan. Gusto ko siyang makita na nagliligpit ng mga pinagkainan sa aking kasal. Gusto kong makita ng lahat ang kaibahan ng isang reyna sa isang basurang galing sa putikan. Ang boses ni Cassandra ay tila isang matalim na kuko na kumakalo sa pandinig ni Tala habang pinapatugtog niya ang isang voice recording na ipinadala ng kanyang tauhan. Sa loob ng marangyang opisina ni Madam T, ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay nagpapakita ng isang gintong sobre na nakapatong sa kanyang mesa. Ang bawat titik na nakasulat sa labas nito ay tila mga uod na gumagapang, isang paanyaya para sa kasalang siglo ni Rafael at Cassandra. Dahan-dahang hinawakan ni Tala ang mamahaling papel. Ang gilid nito ay may palamuting ginto, ngunit para sa kanya, ito ay amoy ng nabubulok na kahapon. Isang sulat kamay na nota ang nakasiksik sa loob. Tala, balita ko ay namamalimos ka na sa Maynila. Huwag kang mag-alala. Kailangan ko ng mga tagahugas ng pinggan at tagalinis ng palikuran sa gabi ng kasal ko. Bibigyan kita ng trabaho para naman may maipakain ka sa mga anak mong pulube. Ang kamay ni Tala ay hindi nang hinig. Sa halip, naramdaman niya ang isang malamig na kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang sugatang ibon, ay naging kasing tigas na ng batong diamante. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na ibabaw ng mesa. Ang babaeng nasa harap niya ay nakasuot ng isang pasadyang puting blazer. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa isang uri ng apoy na hindi kayang patayin ng anumang ulan. Isang golden moment ang naganap nang pumasok ang kanyang bunsong anak na si Luna. Hawak ng bata ang isang maliit na hibla ng gintong sinulid na nahulog mula sa habihan ni Tala. Inilagay ito ni Luna sa palad ng kanyang ina at hinalikan ang peklat sa kamay nito. Mama, ang ganda ng kulay nito. Parang ikaw. Kumikinang kahit sa dilim. Ang munting kilos na iyon ay tila isang basbas. Isang paalala na ang kanyang ipinaglalaban ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa dangal ng mga anghel na ito. Gusto niya akong makita, Mateo? Ang tanong ni Tala habang nakatingin sa kanyang kaibigan na nakasandal sa pinto. Ang kanyang boses ay naging isang banayad, ngunit mapanganib na bulong. Ibibigay ko sa kanya ang higit pa sa hinihiling niya.
Hindi ako pupunta roon para maghugas ng kanilang dumi. Pupunta ako roon para ipakita sa kanila kung anong uri ng dumi ang kanilang kinatatayuan. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang anino ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang isipan. Paano kung malaman ni Rafael ang tungkol sa mga bata? Paano kung ang kanyang paghihigante ay magdulot ng panganib sa kanyang pamilya? Isang maliit na lihim ang ibinahagi ni Mateo sa kanya. Isang impormasyon tungkol sa isang ilegal na transaksyon na ginawa ni Rafael para lamang mapanatili ang kanyang marangyang buhay sa tabi ni Cassandra. Handa na ang lahat, Madam T, ang sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng tiwala. Ang stock market ay nagsisimula ng gumalaw pabor sa atin. Sa gabi ng kanilang kasal, hindi lang korona ang mawawala sa kanila. Pati ang lupang tinatapakan nila ay hihigupin ng utang. Kinuha ni Tala ang isang matalim na gunting at dahan-dahang ginupit ang paanyaya ni Cassandra. Ang mga piraso ng gintong papel ay naglaglagan sa sahig, tila mga patay na dahon sa gitna ng taglagas. Ang tunog ng pagtalim ng mga talim ng gunting ay tila isang babala sa mga taong nag-aakalang sila ay ligtas sa itaas ng kanilang mga kasinungalingan. Isuot mo ang iyong pinakamagandang ngiti, Cassandra. Ang huling sambit ni Tala sa katahimikan ng silid. Dahil ang gabi ng iyong pinakamalaking tagumpay ang magiging gabi ng iyong pinakamasakit na pagbagsak. Ngunit isang katanungan ang naiwang nakabitin sa hangin. Ano ang gagawin ni Tala kapag nalaman niyang ang taong nagpadala ng impormasyon tungkol kay Lola Rosa ay hindi si Aling Marites, kundi isang taong malapit kay Rafael na naghahanap din ng paraan upang sirain ang lalaki? Ang laro ng paghihigante ay tila naging isang masalimuot na sapot ng gagamba. At sa bawat galaw ni Tala, unti-unti siyang napapalapit sa isang katotohanang maaaring mas masakit pa sa apoy na sumunog sa kanyang nakaraan. Huwag ninyong hahawakan ang mga anak ko! Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong hindi na kayo makakaalis ng buhay sa lugar na ito. Ang boses ni Tala ay hindi na ang mahinang tinig ng isang babaeng umiiyak sa putikan. Ito ay naging kasing talim ng isang kidlat sa gitna ng madilim na langit. Nakatayo siya sa harap ni Lito, Lita at Luna sa gitna ng isang pribadong parke malapit sa kanyang atelier. Ang kanyang mga kamay ay nakadipa, tila isang inahing ibon na handang pumatay para sa kanyang mga inakay. Kagagaling lang nila sa isang masayang merenda, isang golden moment kung saan nagtatawanan ang tatlong bata habang pinagsasaluhan ang paborito nilang sorbetes. Ang tunog ng kanilang halahak ay tila mga kampanilya na nagbibigay ng kulay sa abuhing semento ng Makati. Ngunit ang kislap ng kanilang mga mata ay biglang napalitan ng takot ng dalawang lalaking nakaitim na jacket ang dahan-dahang lumapit. May hawak na mga laruang tila pain para sa mga bata. Easy lang, Madam T. Gusto lang naming ibigay itong regalo mula kay Ma'am Cassandra. Ang sabi ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata na tila may masamang balak. Inilapag niya ang isang maliit na kahon sa semento. Nang dahan-dahang bumukas ang takip nito dahil sa ihip ng hangin, bumungad ang isang sulub na manika. Isang replika ng paboritong laruan ni Luna noong sila ay nasa Iloilo pa. Ang alaala ng apoy, ang amoy ng nasusunog na tela, at ang hiyaw ng mga bata noong gabing yon ay muling bumalik sa isipan ni Tala. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na nagpapahiwatig ng panganib. Ang takot ay isang malapot na likido na unti-unting lumulunod sa kanya. Umalis na kayo. Sabihin niyo sa amo niyo, hindi na ako ang Tala na madali niyang takutin. Ang muling babala ni Tala, bagamat ang kanyang kalooban ay unti-unti nang nagkakalas-kalas sa takot para sa kanyang mga anak. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng mabilis na paghinto ng isang sasakyan sa gilid ng kalsada ay bumasag sa tensyon. Lumabas si Mateo,
Ang kanyang muka ay kasing dilim ng gabi. Kasunod niya ang 2 security personnel na agad na pumaligid sa mga tauhan ni Cassandra. Sa isang iglap, ang mga lalaki ay mabilis na umurong at sumakay sa kanilang motor, iniiwan ang sunog na malika sa gitna ng daan. Tala, okay lang ba kayo? Ang mga bata? Ang pag-aalala sa boses ni Mateo ay tila isang mainit na kumot na bumalot kay Tala. Agad na nilapitan ni Mateo ang mga bata at binuhat si Luna habang inaakay sina Lito at Lita na makabalik sila sa loob ng ligtas na atelier. Binuhat ni Tala ang bawat anak at nilaro ang kanilang mga daliri. Tila sinusiguradong buo pa rin sila. Ang bawat paghinga ng mga bata ay tila isang panalangin na tinutupad. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang anino ng pag-aalinlangan ay naging isang ganap na puot. Hindi na sapat ang magtago, Mateo. Ang sabi ni Tala habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang mga ilaw ng syudad ay tila mga matang nagmamasid. Akala ko, kapag naging madamti ako, magiging ligtas na kami. Pero hanggat humihinga si Cassandra at Rafael, ang mga anak ko ang laging magiging kabayaran ng aking katahimikan. Ang pagiging madamti ay isang maskara, isang magandang panakip sa sugat na hindi pa pala lubos na naghihilom. Napagtanto ni Tala na ang pagtakas ay isang maling akala. Ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan lamang kapag ang halimaw na humahabol sa'yo ay tuluyan mo ng napatay. Anong gusto mong gawin? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Tumingin si Tala sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na marunong humabi ng pinakamagagandang tela, ngunit na yon ay handa na ring humabi ng isang bitag na walang takas. Ipagpatuloy natin ang plano para sa kasal, Mateo. Pero dagdagan natin. Gusto kong malaman ng buong mundo kung anong klaseng halimaw ang ikakasal sa gabing iyon. Hindi ko nahahayaang ang mga anak ko ang maging biktima. Ngayon, ako naman ang maniningil. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan na nagdulot ng panibagong ginaw. Paano nalaman ni Cassandra ang tungkol sa mga bata at ang lokasyon ng parking ito? Mayroon bang espiya sa loob ng pamamahay ni Mateo? Ang bawat tao sa paligid niya ay biglang naging kahina-hinala. Ang bawat anino ay tila may dalang kutsilyo. Ang laro ay naging mas mapanganib at sa pagkakataong ito, ang taya ay hindi lamang ang kanyang dangal, kundi ang buhay ng 3 maliliit na pusong pinakaiingatan niya. Tala, ikaw ba yan? O baka minumulto na ako ng aking sariling mga kasalanan bago ako tuluyang bawiin ang lupa? Ang boses ni Lola Rosa ay tila isang kalansing ng tuyong dahon sa gitna ng sementeryo. Payat, nangangatal at puno ng takot sa loob ng isang barong-barong sa gilid ng dagat sa Iloilo, kung saan ang amoy ng nabubulok na kahoy at maalat na hangin ay tila nanunuot sa bawat sulok. Natagpuan ni Tala ang babaeng dating niyang turing na ina. Dahan-dahang lumapit si Tala. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lumulubog sa buhangin at dumi ng sahig. Isang malaking kaibahan sa kinang ng kanyang buhay sa Maynila. Tiningnan niya ang matanda. Ang mga mata ni Lola Rosa ay balot na ng puting ulap ng katarata. Ngunit ang kanyang mga kamay ay pilit na kinakapa ang hangin, tila naghahanap ng isang anino mula sa nakaraan. Naramdaman ni Tala ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ito ang babaeng tumalikod sa kanya noong gabing kailangan niya ng kakampi. Ito ang babaeng hinayaan siyang masunugan at mawala ng lahat. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit ang nakita niya ay isang matandang butot balat na tila pinabayaan na ng mundo. Ako ito, Nanay Rosa. Ang bulong ni Tala, ang kanyang boses ay tila isang malamig na haplos ng hangin. Bakit kayo nareto? Nasaan ang anak ninyong pinagpalit niyo sa akin? Nang marinig ang boses ni Tala, ang matanda ay biglang napahagulhol. Ang kanyang mga payat na braso ay nayakap sa kanyang sarili.
Iniwan niya ako, Tala. Noong makuha na niya ang lahat mula sa iyo, noong ikasal na siya kay Cassandra, naging pabigat na ako sa kanya. Sinabi niya sa akin, wala nang silbi ang isang bulag na tulad ko sa marangyang bahay nila sa Maynila. Isang golden moment ang namuo nang makita ni Tala ang isang piraso ng matigas at luma ng tinapay sa tabi ng higaan ng matanda. Sa kabila ng galit na naglalagablab sa kanyang puso, kinuha ni Tala ang isang bote ng tubig mula sa kanyang bag at dahan-dahang pinaiom ang matanda. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa magaspang na balat ni Lola Rosa, isang hawak na puno ng magkahalong pot at isang uri ng awa na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. May kailangan kang malaman, anak, ang sabi ni Lola Rosa habang pilit na bumabangon. Inabot niya ang isang maliit na estatwa ng Santo Niño na nakalagay sa isang butas sa dingding. Sa ilalim nito, may nakatagong isang maliit na digital recorder, isang bagay na hindi aakalain ng sinuman na pagmamay-ari ng isang matandang bulag. Noong gabing nasunog ang sungdet, hindi aksidente ang lahat. Ang panginginig ng boses ni Lola Rosa ay mas lalong tumindi. Narinig ko silang nag-uusap sa telepono. Si Rafael at Cassandra. Inutusan ni Cassandra ang mga tauhan niya na sunugin ang lahat para hindi mo na magamit ang mga disenyo mo bilang ebidensya sa korte. At si Rafael, Alam niya, Tala. alam niya ang tungkol sa plano pero hinayaan niya dahil kailangan niya ang pera ni Cassandra para pambayad sa kanyang mga utang sa sugal. Pinindot ng matanda ang play button. Ang boses ni Rafael ay umalingangaw sa loob ng barong-barong, malinaw at nakakapangilabot. Gawin niyo na ang dapat gawin. Siguraduhin niyo lang na hindi madadamay ang mga bata. Pero ang sungdet at si Tala, tapusin niyo na ang lahat para wala na akong sabit. Ang bawat salitang lumabas sa recorder ay tila isang saksak sa puso ni Tala. Hindi lang siya pinagtaksilan. Binalak siyang patayin ng ama ng kanyang mga anak. Ang kanyang mga kamay ay napakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na determinasyon na uubos sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Bakit na yun niyo lang ito sinabi sa akin? Ang tanong ni Tala, ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang balisong. Dahil takot ako, Tala. Takot akong mamatay sa kamay ng sarili kong anak. Ang sagot ni Lola Rosa sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Pero mas takot akong humarap sa Diyos na dala-dala ang lihim na ito. Kunin mo ang recorder na yan. Yan ang susi para mabawi mo ang dangal mo. Kinuha ni Tala ang recorder. Ang maliit na kagamitang yon ay tila tumitimbang ng 1 tonelada. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan na nagpadama sa kanya ng bagong uri ng pangamba. Nanay Rosa, sino ang nagdala sa inyo rito sa liblib na lugar na ito? Sino ang nagbibigay sa inyo ng pagkain? Tumingin ang matanda sa direksyon ng pinto. Tila may nakikita siyang hindi nakikita ni Tala. Isang lalaki. Laging nakaitim. Hindi niya sinasabi ang pangalan niya, pero sinasabi niya na kaibigan mo siya. Siya rin ang magbigay sa akin ng recorder na ito para itago ang mga usapan ni Rafael. Napatigil si Tala. Ang paglalarawan ni Lola Rosa ay hindi tumutugma kay Mateo. Sino ang misteryosong lalaking ito na tila matagal na ring nagmamatyag kay Rafael? At bakit niya ginagamit ang biyena ni Tala para sa kanyang sariling layunin? Ang hangin sa labas ay nagsimulang umihip ng malakas. Tila may dalang babala ng isang paparating na unos. Hawak ang ebidensya ng kanyang kamatayan at muling pagsilang, lumabas si Tala ng barong-barong, iniiwan ang isang matandang humihingi ng patawad sa gitna ng kanyang kalungkutan. Ang gabi ng kasali na Rafael at Cassandra ay nalalapit na at sa pagkakataong ito, hindi lang katotohanan ang dala ni Tala.
Dala niya ang hatol ng kamatayan para sa kanilang mga ambisyon. Bukas, hindi lang ang araw ang sisikat, kundi ang katotohanang matagal nilang sinubukang ibaon sa lupa. Ang tinig ni Tala ay parang isang matalim na bulong sa gitna ng silid na puno ng mga tilang hablon. Nakatayo siya sa harap ng kanyang pinakahuling obra, isang gown na gawa sa pinakapino at pinakamakintab na hibla ng gintong sinulid na tila hiniram ang liwanag mula sa mga bituin. Ang bawat lupi ng tila ay naglalaman ng kanyang bawat patak ng pawis, bawat dalangin, at bawat hapdi ng kanyang nakaraan. Ito ang kanyang baluti para sa gabi ng paniningil. Sa gilid ng kanyang atelier, larinig di Tala ang mahinang pagbukas ng pinto. Pumasok si Mateo. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may bakas ng tagumpay. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa kung saan nakapatong ang mga dokumento ng stock market. Tapos na, Tala. Ngayong 9:09 ng umaga, bago pa man magsimula ang kanilang pre-wedding cocktail, nakuha na natin ang 51% ng korporasyon ni Cassandra. Ang sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang hatol na hindi na mababago. Hindi nila alam na ang bawat luhang ibinuhos mo ay katumbas na ngayon ng bawat sentimong pag-aari nila. Sila ay nagpapakasaya sa itaas ng isang bahay na gawa sa baraha. At tayo, ang may hawak ng hangin na magpapaguho rito. Naramdaman ni Tala ang isang malamig na panghinginig sa kanyang likuran. Hindi ito takot, kundi ang bigat ng katarungang malapit na niyang makamit. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, ang mukha ni Lola Rosa at ang misteryosong lalaking nakaitim ay nananatiling isang malaking katanungan. Isang golden moment ang namuo nang pumasok ang tatlong bata sa silid. Nakita nila ang kanilang ina na nakatayo sa harap ng gintong gown. Lumapit sina Lito, Lita, at Luna at dahan-dahang hinawakan ang laylayan ng tila. Mama, para ka pong reyna, ang sabi ni Lito. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Bukas po ba, hindi na tayo magtatago? Pwede ko na po bang sabihin sa lahat na ang tatay ko ay hindi na ikaw ang sasaktan? Lumuhod si Tala para mapantayan ang kanyang mga anak. Niyakap niya silang tatlo ng napakahigpit, tila sinusubukang ibigay ang lahat ng lakas na mayroon siya. Bukas mga anak, ang pangalan ninyo ay muling magiging malinis. Wala na kayong kailangang ikahiya. Kayo ang aking mga tunay na kayamanan at ang gintong ito ay wala sa kuko ng inyong mga niti. Ang init ng kanilang mga yakap ay tila nagbigay ng huling piraso ng katatagan na kailangan ni Tala para sa laban bukas. Nang makatulog na ang mga bata, muling nag-usap sina Tala at Mateo. Ngunit ang katahimikan sa loob ng atelier ay muling bumasag sa isang hindi inaasahang tunog, isang mahinang pagkatok sa pinto na sinundan ng pag-iwan ng isang maliit na itim na kahon sa tapat ng lagusan. Nang buksan ito ni Mateo, tumambad ang isang folder na puno ng mga litrato. Ang mga litrato ni Rafael sa loob ng isang ilegal na pasugalan sa Macau, kasama ang ilang mga dokumento na nagpapatunay na ang kumpanya ni Cassandra ay ginagamit para sa money laundering. Ngunit ang pinaka-nakakagulantang ay ang isang lumang litrato ni Rafael noon kabataan niya, kasama ang isang lalaki na may malaking peklat sa mukha. Ang lalaking matagal nang hinahanap ng batas. Tala, tignan mo ito. Ang tawag ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Ang lalaking ito, siya ang nawawalang kapatid ni Cassandra na matagal nang itinuring na patay. At tignan mo ang petsa sa likod ng litrato. Ito ang araw bago namatay ang pamilya ko sa aksidente. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsimulang magdugtong-dugtong sa isang paraang hindi inasahan ni Tala. Ang kanyang paghihiganti ay tila hindi lamang tungkol sa kanyang sariling sakit, kundi tungkol sa isang mas malaking krimen na nag-uugnay kay Rafael, kay Cassandra, at pati na kay Mateo. Sino ang nagpadala ng kahon na ito? Ang lalaking nakaitim ba na nakita ni Lola Rosa?
At anong papel ang ginagampanan niya sa madilim na nakaraan ni na Mateo at Rafael? Handa ka na ba, Tala? Tanong ni Mateo habang ang mga ilaw ng syudad sa labas ay tila nagbababala ng isang madugong bukas. Higit pa sa handa, Mateo. Ang sagot ni Tala, ang kanyang mga mata ay naging kasing tigas ng asero. Bukas, ipapakita ko sa kanila na ang isang bituing sinubukang patayin sa apoy ay babalik para sunugin ang kanilang mga kasinungalingan. Ang bawat tibok ng orasan ay tila isang hakbang patungo sa bangin. Sa gabi ng kanilang pinakamalaking tagumpay, ang bawat lihim ay sasabog at walang sinuman ang maiiwang ligtas sa gitna ng darating na unos. Siguraduhin mong walang kahit isang mansa ng dumi ang makakapasok sa pintuang ito. Ayokong mahaluan ng amoy ng lupa at pawis ang pinakamahalagang gabi ng buhay ko. Ang boses ni Cassandra ay matinis at puno ng awtoridad habang kinakausap niya ang mga gwardiya sa harap ng dambuhalang pintuan ng ballroom sa Makati Diamond Hotel. Nakasuot siya ng isang puting gown na punong-puno ng mga kristal na tila nagpapaligsahan sa kinang ng mga chandelier sa itaas. Ngunit sa likod ng kanyang makapal na kolorete, ang kanyang mga mata ay mailap, tila may hinahanap na aninong hindi dapat naroroon. Sa loob ng malawak na silid, ang bango ng libu-libong sariwang lilis ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak. Ang bawat lamesa ay nababalot ng tilang satin, at ang mga kubyertos ay yari sa pilak na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Narito ang lahat ng makapangyarihan sa bansa, mga politiko, mga negosyante, at ang mga elitistang mahilig sa tsimis. Narinig mo ba? Bulong ng isang babaeng nakagown ng asul sa kanyang katabi. Balita ko, ang unang asawa ni Rafael namatay daw sa isang sunog sa probinsya. How tragic, right? Pero siguro, blessing in disguise na rin para kay Rafael. Imagine, a humble weaver being the wife of a CEO. Hindi talaga bagay. Ang tawa ng mga kababaihan ay umaling-aunggaw, isang tunog na tila mga bubog na bumabaon sa katahimikan ng gabi. Samantala, sa harap ng altar, nakatayo si Rafael. Ang kanyang tuksido ay walang kasing pino, ngunit ang kanyang mga palad ay basa ng malamig na pawis. Paminsan-minsan ay inaayos niya ang kanyang cufflinks, isang pagkilos na nagpapakita ng kanyang matinding kaba. Sa bawat pagpikit niya, naririnig niya ang lagutok ng nasusunog na kahoy sa Iloilo. Nakikita niya ang mukha ni Tala na puno ng uling at luha. Isang golden moment ang naganap nang mapansin ni Rafael ang isang maliit at magaspang na sinulid na nakasabit sa kanyang manggas. Isang piraso ng hablon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis niya itong hinablot at itinapon sa sahig. Tila ba ito ay isang nakalalasong insekto? Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay pilit na ibinabaon ang nakaraan. Ngunit ang nakaraan ay tila isang multong humahawak sa kanyang bukong-bukong. Ladies and gentlemen, please rise for the entrance of the bride. Ang anunsyo ng Master of Ceremonies. Ang musika ng isang string quartet ay nagsimulang tumugtog, isang marahan at lamyos na himig na dapat sana ay puno ng pag-ibig. Ang lahat ng mga panauhin ay tumayo at humarap sa malaking pintong kahoy na yari sa Nara. Dahan-dahang bumukas ang pinto, ngunit sa halip na ang mapagmataas na mukha ni Cassandra ang sumalubong sa kanila, ang lahat ay napasinghap. Ang musika ay biglang tumigil, tila isang kwerdas na naputol ng marahas. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang batong guguho. Isang babae ang nakatayo sa gitna ng liwanag. Nakasuot siya ng isang gown na yari sa gintong hablon na tila kumukuha ng lahat ng liwanag sa loob ng ballroom. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay kasing linis ng isang anghel, at ang kanyang mga mata ay may dalang apoy na mas matindi pa sa sunog na sumira sa kanyang buhay. Hindi siya isang pulube. Hindi siya ang basurang inaasahan nilang gumapang sa putik. Sa likod niya, hawak-hawak ang kanyang mahabang laylayan,
ay ang tatlong bata na nakasuot ng mga tuksido na tila maliliit na prinsipe. At sa kanyang tabi, nakatayo ang pinakamakapangyarihang lalaki sa silid na iyon, si Mateo. Nabitawan ni Rafael ang kanyang hawak na bulaklak. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel habang nakatingin sa babaeng akala niya ay matagal nang naging abo. Tala? Ang mahinang usal ni Rafael, isang tunog na tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Naglakad si Tala papasok. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila mga huling tibok ng orasan para sa mga traidor. Sa bawat hakbang niya, ang bawat panauhin ay napapaatras. Tila ba ang presensya niya ay isang kapangyarihang hindi nila kayang harapin. Huminto siya sa gitna ng pasilyo, diretsong nakatingin sa mga mata ni Rafael. Ang kanyang labi ay dahan-dahang bumuo ng isang ngiti. Isang ngiti na hindi nagmumula sa katuwaan, kundi sa isang paniningil na 5 taon niyang inihanda. Hindi ba niyo ako itutuloy, Rafael? Ang boses ni Tala ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at puno ng kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat ng inihanda niyo para sa akin, narito na ako. Ang asawa mo akala mo ay naging abona, ay narito para saksihan ang iyong katapusan. Ang pintuan sa kabilang bahagi ng ballroom ay biglang bumukas at pumasok ang mga tauhan ng NBI. Kasunod ang isang pamilyar na mukha na nagdulot ng mas matinding kilabot kay Rafael at Cassandra. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, ang malaking screen sa likod ng altar ay biglang nagbukas. Hindi ang kanilang mga pre-wedding photos ang lumabas, kundi isang imahe na magpapabago sa kapalaran ng lahat ng naroon. Huwag ninyong paniwalaan ang nakikita ninyo. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ito. Ang hiyaw ni Cassandra ay tila isang matiling tunog ng nababasag na kristal sa gitna ng namumuong katahimikan sa ballroom. Ang kanyang mukha, na kanina lamang ay kasing kinang ng mga diamante sa kanyang leeg, ay naging kasing puti na ngayon ng kanyang gown. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nanlilisik, tila isang hayop na nababaon sa isang sulok at handang manakmal. Sa malaking screen sa likod ng altar, hindi ang mga nakanghiting mukha ni na Rafael at Cassandra ang nakabalandra. Sa halip, isang madilim at nakapanghihilakbot na bidyo ang nagsimulang tumugtog. Ang bawat panauhin ay napasinghap, ang ilan ay napahawak sa kanilang mga dibdib, habang pinapanood ang naglalagablab na apoy sa Iloilo, 5 taon na ang nakalilipas. Malinaw na malinaw ang boses ni Rafael na umalingaw-ngaw sa buong ballroom, isang tunog na tila mula sa kailaliman ng impyerno. Siguraduhin niyo lang na hindi madadamay ang mga bata, pero ang Sungdet at si Tala, tapusin niyo na ang lahat para wala na akong sabit. Ang bawat salitang binitawan ni Rafael sa recording ay tila mga sampal sa bawat panauhing naroroon. Ang mga elitistang kanina lamang ay pinagtatawanan ang unang asawa ay tila naging mga estatwa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at pagkabigla. Dahan-dahang lumapit si Tala sa harap ni na Rafael at Cassandra. Ang kanyang gintong gown ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, tila isang naglalakad na liwanag na naglalantad sa bawat dumi ng kanilang pagkatao. Rafael? Cassandra? Akala niyo ba ay ganun kadaling ibaon ang katotohanan? Ang boses ni Tala ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng 5 taong pagtitimpi. Akala niyo ba ay sapat na ang apoy para burahin ang aking pagkatao? Narito ako ngayon, hindi para makiusap, kundi para bawiin ang lahat ng ninakaw ninyo. Security! Ilabas ang baliw na babaeng ito! Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Ngunit walang gumalaw sa mga gwardya. Sa halip, si Mateo ay dahan-dahang lumapit at tumayo sa tabi ni Tala. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi kayang tibagin. Wala nang susunod sa iyo, Rafael.
Ang malamig na sabi ni Mateo habang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang tuksido. Ngayong 9:00 ng umaga, bago pa man kayo makapagpalitan ng singsing, opisyal na naming nakuha ang kontrol sa lahat ng inyong ari-arian. Ang kumpanyang ipinagmamalaki mo, Cassandra, ay pag-aari na ngayon ni Madam T. At ikaw, Rafael, ang bawat sentimong ginamit mo sa kasal na ito ay pera ng kumpanyang ninakawan mo. Nanginig ang mga tuhod ni Rafael. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel habang dahan-dahang lumalapit ang mga tauhan ng NBI. Ang tunog ng mga posas na inilalabas mula sa mga holster ay tila isang hatol na hinding-hindi na mababago. Sir Rafael Magsaysay, you are under arrest for arson, attempted murder, and qualified theft. Ang sabi ng isang opisyal. And Ma'am Cassandra Villaluz, you are also under arrest for conspiracy and money laundering. Isang matinding gulo ang namayani sa loob ng ballroom. Ang mga panauhin ay nagsimulang mag-usap-usap ng malakas. Ang ilan ay kumukuha ng mga litrato at video habang ang kasal ng siglo ay nagiging eskandalo ng siglo. Humarap si Tala kay Rafael. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang lalaking minahal niya noon, ngunit wala na siyang nakitang kahit anong emosyon kundi awa. Awa para sa isang lalaking ipinagpalit ang kanyang dangal para sa kayamanan ngayon ay bula na naglaho. Sabi mo sa akin sa Iloilo, basura lang ako. Ang bulong ni Tala, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha, ngunit hindi niya hinaya ang pumatak ang mga ito. Pero tignan mo ang sarili mo ngayon, Rafael. Sino sa atin ang tunay na nasa putikan? Sino sa atin ang tunay na nawalan? Nang kaladkarin ng mga pulis si Rafael palabas, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Tala. Tila ngayon lamang niya napagtanto ang laki ng kanyang pagkahamali. Si Cassandra naman ay nagsisisigaw. Pilit na kumakawala sa mga pulis habang ang kanyang mahabang belo ay napupunit at nayayapakan sa sahig. Ang kanyang korona ay nalaglag at kumulong sa ilalim ng isang lamesa. Tila isang basura na wala ng silbi. Naiwan si Tala sa gitna ng ballroom. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikan ng paggalang. Lumapit sina Lito, Lita at Luna sa kanilang ina at niyakap ang kanyang mga binti. Ang kanilang maliliit na mukha ay puno ng paghanga at pagmamahal. Tumingin si Tala kay Mateo. Sa mga mata ng lalaking sumagip sa kanya mula sa apoy, nakita niya ang isang bagong simula. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagsimulang humilom, hindi dahil sa paghihigante, kundi dahil sa katotohanang sa wakas ay malaya na siya. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, isang misteryosong lalaking nakaitim ang nakita ni Tala sa dulo ng ballroom. Isang lalaking tumango sa kanya bago dahan-dahang nawala sa gitna ng karamihan. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila pamilyar ang kanyang mga mata? Ang gabi ng paniningil ay natapos, ngunit ang kwento ng muling pagsilang ni Tala ay nagsisimula pa lamang. Tapos na ang gabi ng mga anino, Mateo. Ngunit bakit tila may bahagi pa rin ng puso ko ang naiwang sugatan? Ang boses ni Tala ay malamyos. Tila isang hanging dumadampi sa mga dahon ng niyog sa dalampasigan. Nakatayo siya sa balkonahe ng isang bagong tayong bahay sa Iloilo. Isang bahay na hindi gawa sa marupok na kawayan, kundi sa matitibay na bato at alaala. Ang amoy ng maalat na dagat ay humahalo sa bango ng mga sariwang bulaklak ng sampagita na nakatanim sa paligid. Isang linggo na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Rafael at Cassandra sa Makati. Ang balita tungkol sa kanilang pagpapakulong ay naging usap-usapan sa buong bansa. Ngunit para kay Tala, ang tunay na tagumpay ay wala sa likod ng mga rehas. Wala ito sa mga titulong nakuha niya o sa yaman na hawak niya ngayon. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanyang likuran. Hindi niya hinawakan ang balikat ni Tala. Sa halip ay nanatili siyang nakatayo sa tabi nito. Binibigyan ang babae ng espasyong huminga sa gitna ng katahimikan.
Ang hustisya ay parang gamot, Tala. Mapait sa simula, pero ito ang naglilinis ng lason sa ating sistema. Ngunit ang paghilom, yon ay isang mahabang proseso na ikaw lang ang makakagawa. Ang mahinahong tugon ni Mateo. Isang golden moment ang naganap nang marinig nila ang tawanan mula sa loob ng bahay. Lumabas sina Lito, Lita at Luna. Akay-akay ang isang matandang babaeng nakasuot ng malinis na duster. Si Lola Rosa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling balot ng puti. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng takot. Dahan-dahang lumapit si Tala sa kanyang biyenan. Kinuha niya ang mga kamay nito. Ang mga kamay na dati ay nanginghinig sa pagsisinungaling at inilapat sa kanyang pisngi. Ang init ng balat ng matanda ay tila isang daluyan ng kapatawaran na dahan-dahang dumadaloy sa pagitan nilang dalawa. Nanay Rosa, nandito na po tayo sa bagong tahanan ninyo. Wala nang mananakit sa inyo rito. Ang bulong ni Tala. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa mga bulag na mata ni Lola Rosa. Isang luhang hindi dala ng pighati, kundi ng isang malalim na pagsisisi at pasasalamat. Salamat, Tala. Salamat sa pagiging isang anghel sa kabila ng lahat ng kadilimang ibinigay namin sa iyo. Ang paos na sagot ng matanda. Sa kabilang banda, malayo sa kapayapaang ito, naroon sina Rafael at Cassandra sa loob ng kanilang mga selda. Si Rafael ay nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa malamig na pader habang paulit-ulit na naririnig ang boses ng kanyang mga anak sa kanyang isipan. Mga anak na kailanman ay hindi na niya mahahawakan muli. Ang bawat segundo sa loob ng bilangguan ay tila isang walang hanggang parusa para sa kanyang kasakiman. Si Cassandra naman ay patuloy sa kanyang pagwawala, pilit na isinisigaw ang kanyang pangalan sa mga taong hindi na nakikinig, habang ang kanyang korona ng kasinungalingan ay tuluyan ng nadurog. Bago matapos ang hapon, isang huling misteryo ang nabigyang linaw. Isang sobre ang iniwan sa pintuan ng bahay ni Tala. Sa loob nito ay isang liham mula sa misteryosong lalaking nakaitim. Tala, ang piklat sa aking mukha ay galing din sa apoy na kumitil sa pamilya ni Mateo. Ako ang dating tauhan ni Cassandra na tumangging pumatay sa iyo. Sa loob ng 5 taon, binantayan ko si Lola Rosa at tinulungan si Mateo na buuin ang kaso. Ngayong malaya na kayo, malaya na rin ako sa aking mga kasalanan. Mamuhay kayo ng may pag-ibig. Napahawak si Tala sa kanyang dibdib. Ang bawat tao na dumaan sa kanyang buhay, maging ang mga nagkasala at ang mga nantanggol ng palihim, ay naging bahagi ng isang malaking habi ng tadhana. Tumingin si Tala sa malawak na asul na dagat. Nakita niya ang kanyang mga anak na nagtatakbuhan sa dalampasigan. Ang kanilang mga yabag ay nag-iiwan ng marka sa buhangin na mabilis ding binubura ng alon. Tila ang mga sakit ng nakaraan na dahan-dahang nililinis ng panahon. Handa ka na bang humarap sa bagong kabanata, Tala? Tanong ni Mateo habang ang dulo ng kanyang daliri ay dahan-dahang dumampi sa kamay ni Tala. Isang matamis at payapang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tala. Isang ngiting hindi na naghahanap ng panghihigante, kundi ng kapayapaan. Handa na ako, Mateo, dahil ang isang bituin, kahit gaano pa man sunugin, ay hinding-hindi mawawalan ng liwanag hanggat may pusong handang magmahal muli. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit. Isang pangako na matapos ang pinakamadilim na gabi ay laging may bagong bukang liwayway. Ang dapit hapon sa baybayin ng Iloilo ay tila isang dambuhalang canvas na pininta ng kamay ng tadhana. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, lila at ginto, isang marangyang pagtatapos sa isang mahabang araw at isang tahimik na pangako para sa isang bagong bukang liwayway.
Ang banayad na hampas ng mga alon sa pampang ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga alaala ng unos na nagdaan. Nakatayo si Tala sa tapat ng kanyang bagong sungdet na ngayon ay isa ng malaking kooperatiba para sa mga kababaihan sa kanilang lalawigan. Ang amoy ng sariwang koton at ang banayad na langit-nahit ng mga habihan ay pumupuno sa hangin, isang musika ng pagsisikap at danggal. Tinitigan niya ang kanyang mga palad. Ang mga peklat mula sa apoy, 5 taon na ang nakalilipas ay naroon pa rin. Mapuputi at tuyo na. Ngunit hindi na ito nagdudulot ng hapdi. Para kay Tala, ang mga linyang ito sa kanyang balat ay hindi na marka ng isang biktima, kundi mga medalya ng isang mandirigma. Mama, look! Ang daming shell na nakuha namin! Ang boses ni Luna ay tila isang matamis na awitin na pumutol sa malalim na pag-iisip ni Tala. Patakbong lumapit ang 3 bata, sina Lito, Lita at Luna, bit-bit ang kanilang mga munting kayamanan mula sa dagat. Ang kanilang mga balat ay nangingitim sa sikat ng araw. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tunay na kaligayahan. Wala na ang takot. Wala na ang anino ng isang amang nagtangkang magnakaw sa kanilang kinabukasan. Sa kanilang tabi, dahan-dahang naglalakad si Lola Rosa na nakaalalay sa braso ni Mateo. Isang golden moment ang namuo nang maupo silang lahat sa isang malaking piraso ng tilang hablon na nakalatag sa buhanginan. Kinuha ni Tala ang kamay ni Lola Rosa at dahan-dahang ipinahid doon ang isang mabangong langis. Ang bawat haplos ay puno ng pag-aalaga, isang tahimik na pagkilala na ang kapatawaran ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang dahan-dahang paghilom ng kaluluwa. Nanay Rosa, masaya po ba kayo? Ang mahinang tanong ni Tala. Isang matamis at payapang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Higit pa sa masaya, Tala. Dahil sa wakas, nakakahinga na ako ng maluwag. Ang aking paningin ay maaaring madilim, pero ang puso ko ay punong-puno ng liwanag dahil sa iyo. Nang makatulog ang mga bata sa ilalim ng malalaking dahon ng niyog, naiwan sina Tala at Mateo na nakatitig sa papalubog na araw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng mga plano at panganib, kundi ng isang malalim na pag-uunawaan. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Tala. Ang init ng kanyang palad ay tila isang lunas sa huling bahagi ng ginaw na nananatili sa puso ng babae. Tala, sa loob ng 5 taon, nakita ko ang iyong pag-angat mula sa abo. Nakita ko ang iyong tapang at ang iyong pagmamahal. Ngayong tapos na ang laban, maaari ko na bang hingin ang iyong bukas? Walang singsing na kumikinang, walang marangyang dekorasyon. Ang tanging naroon ay ang katapatan sa mga mata ni Mateo at ang amoy ng sampagita sa hangin. Numiti si Tala, isang ngiting kasing ningning ng bituing, nagsisimula ng sumilip sa kalangitan. Ang bukas ko ay matagal nang nakatali sa iyo, Mateo. Dahil ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit, kundi nagpapalaya. Napagtanto ni Tala sa sandaling iyon ang 3 mahahalagang katotohanan na nagpabago sa kanyang buhay. Una, ang kapatawaran ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sariling katahimikan. Pangalawa, ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagbuo muli ng sarili. At panghuli, ang pinakamahalagang aral na nais niyang iwan sa mundo, na ang isang babae, kahit gaano pa man saktan, bastusin o sunugin ang kanyang mga pangarap, ay laging may kakayahang bumangon. Tulad ng bulaklak ng sampagita, mas dinidikdik, mas bumabango. Tulad ng isang bituin, mas madilim ang gabi, mas lalong nagniningning. Ang huling sinag ng araw ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang payapang gabi na balot ng mga bituin. Sa dalampasigan ng Iloilo, isang pamilya ang naglalakad pa uwi. Ang kanilang mga anino ay magkakadikit at magkakayakap. Ang kwento ng pighati ay tapos na, at ang kabanata ng tunay na kaligayahan ay nagsisimula pa lamang.
Sa bawat haplos ng hangin, tila ibinubulo ng universo. Ang katarungan ay nakamit, ang puso ay humihinga na, at ang pag-asa ay kailanman hindi namamatay. At sa bawat paghampas ng alon sa pampang ng Iloilo, baon ni Tala ang isang bagong simula na puno ng liwanag at kapayapaan. Maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali ng paglalakbay ni Tala. Isang malaking karangalan para sa akin ang maging bahagi ng inyong araw habang kayo ay abala sa inyong mga gawaing bahay, nagpapahinga, o naghahanap ng sandaling katuwaan sa gitna ng pagod. Habang isinusulat ko ang mga kabanatang ito, lalo na ang bahagi kung saan hinarap ni Tala ang matinding pagtataksil sa loob mismo ng kanyang tahanan, nadurog din ang aking puso. Hindi madaling isalin sa mga salita ang hapdi ng isang inang pilit na inaagawan ng danggal at ng kanyang mga anak. Ang bawat patak ng luha ni Tala ay hango sa mga totoong kwento ng katatagan na aking nasaksihan. Mga kwento ng mga tunay na tala sa ating paligid na sa kabila ng pagdaan sa matinding apoy ng pagsubok ay piniling maging bituin sa gitna ng kadiliman. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang ating mga sugat ay hindi ang katapusan ng ating paglalakbay. Julad ng isang maliit na binhi na kailangang ibaon sa madilim na lupa bago sumibol at mamulaklak, ang ating mga pighati ay madalas na nagiging daan tungo sa ating muling pagsilang. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na natin ang sakit, kundi pinili nating palayain ang ating mga sarili mula sa kadena ng pot. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam sa kabanatang ito, may isang tanong akong nais iwan sa inyong mga puso. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Tala, kaya nyo rin bang patawarin ang taong sumira sa inyong pangarap para lamang sa inyong sariling kapayapaan? O sapat na ba ang makita silang nagbabayad sa kanilang mga kasalanan? Nais kong malaman ang inyong mga saloobin at karanasan. Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba dahil ang bawat salita ninyo ay nagbibigay ng inspirasyon sa akin. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay na nangangailangan ng kaunting pag-asa sa araw na ito. Ang inyong suporta ang nagsisilbing lakas ko upang magpatuloy sa paghabi ng mga bagong kwentong magbibigay kulay sa ating buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita, nawa ay manatiling nagniningning ang inyong mga sariling bituin.